Naabot din po ng nasa 90 po kasama overtime. 90,000? Opo. Wow. Hindi mo ba kikitain dito yon 90,000 monthly? Conforme po sa presyo. Kaya niya rin higitan dito yun pagka magandang presyo. Pag magandang presyo. Itong gumanda ang presyo, hinigitan pa lang asawa ko yung kinita ko sa Korea. Asing asawa mo ang tuloy-tuloy na onion habang wala ka? Pinagmamanage. Pinakilusan ko lang po sa asawa ko. Ano po ang kuya ko dito? Ang kagandahan ng onion farming ay 45 days lang, no? 45 Kay days Chris, lang. 45 days. At in 45 days, kita na. Opo. At maganda rin. Maganda rin yung figure kasi yung usapan natin kanina, yung 1,000 square meter ay magbibigay ng 1,000 kilos. At kung maganda ang presyo, yung 1,000, yung 1 kilo is equivalent to 210 pesos. So, lumalabas 210,000. Opo. No? In 1,000 square meter, imagine mo yun, ang liit, parang backyard lang yun eh. Opo. Pero kaya mong kumita yan. Pero ano naman yung panahon na bumabagsak ang presyo? Itong pong darating na January yan, kumbaga diyan nahihina po ang ano niya. Hihina. Tapos na yung occasion. Na, pero meron pa rin naman po, yun nga lang po, hindi po siya kasing dami nung talagang season niya na June to December. June to December ang season. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito, Apply yan. kami. Mag-apply. Tatanim. Magpahinga muna. Daming pera eh. Ayun po sir, yung isang dati namin membro, nag-Korea siya. After 6 months, balik ulit siya rito. Tatanim ulit. Bawasan yung nakatago. Yan o. Ito, bagong tanim to. Ito po, yan bagong tanim yan. Yan na po galing sa talagang puno na talaga siya. Lapitan nga natin, Kuya Chris. Malalim. Hindi naman po. Hindi naman. Yung... Dad. Meron nga nandun ko. Sige, sige. Hindi, bababo lang yan. Pa-assist ka kay Kuya Ferds. Kuya Ferds, assist mo nga. Nagba-vlog sila. Oo. Sa agribusiness siya. Ilang linya ang isang ganon? Ilang tanim? Conforme sa lapad ng plat, may 7, may 8. Hindi pare-parehas. Pag malapad talaga, Ang ganda ng ano nyo Ang ganda ng pananim nyo Malalaki Ayan o. So, nagtatanim si Kuya. Kuya, anong pangalan niya po? Bernie. Si Kuya Bernie. Nagtatanim. So, sa isang plat, ang may linya. So, sa isang linya ay 6 hanggang 7 na tanim. So, bawat isang tanim ay isang peraso lang na tubo. Dalawa. Dalawa, tatlo. Pag malaki po yung Meron dalawa pa. lang. Pero pag maliliit, 3. Ayan. Para ka rin nagtatanim ng palay. Ayan, oo.
talagang mas maayos ang transplanting. Opo. Kaya walang direct seeding dito. Wala. Wala po. Transplanting. Pagka ganito po kasi hindi pwede siya, hindi siya gumaganda. Hindi lalago. Hindi gumalayo. Kailangan talaga magkaganyan, pagka yung ganito na po sir, kailangan maghiwa-hiwalay na yan. Pag hindi hiniwala yan, paliit na yan. Hindi lalago. Masisiksik sir sa isang. Pero hindi ba masyadong malaki na yung seedling mo? Hindi naman. Yan nga po yung maganda kasi para pag tayo niya, malaki na agad, mabilis siyang ganon. Tsaka malalaki po talaga ang ano niya, ang tubo. 7 sa isang linya. Pwedeng 8 pag malapad talaga. Pag ganyan po. Pag medyo makita, Ito 4. Ayan, pang 5 yon. pag medyo maliit ang plat, 6. Dapat nag-uwi ka ng makina. Dapat nag-uwi ka ng makina. Diba? 5, 6, isa pa. Pang 7. Yon. Masanas. Sino pa yung nag-Korea? Ito po si Nag-Korea ka, kuya? Anong trabaho mo doon? Ano, apple picker po. Ah, apple picker at saka Ginseng. yung parang luya, Ginseng? Yung ano po. yung ugat-ugat. Ah, Tinatanim din yun nila. Opo. Yan po ang matagal ang pinaka-proseso doon sa Korea. 6 years bago anihin. Talaga? tagal Anong itsura ng halaman? Anong itsura ng halaman? Kasi ugat lang yun, di ba? Opo. Anong itsura ng halaman sa Exilan din po siya, ganyan kataas lang din po yung malalapat yung dako. nag-Korea ka rin, kuya? Hindi, may tanim din akong ginseng sa amin eh. Ganon. Ginagamit mo. Hindi pa naman. Hindi mo pa ginamit. Hindi pa naman Hindi, nailalagay sa bote. hindi pa kailangan ni kuya daw. Hindi mo pa Sa baba kailangan. pa naman, ganyan parang kataas. Lahat to, tinanim nyo lang lahat to ngayon. Lahat ngayon to. Hapon pa po yung iba at maulan po, hindi makakakilos ng ayos eh. Ilang square meters to Mel? Ano to? Kalahati ito. Ha? Kalahati, may 500. 500 square meter. Oh, 500? 500 tuloy ano? 1,500. 1,500. Kung 500, maliit lang yan. Si Romel ay dating nagtrabaho sa Korea. Apple picker daw at saka ginseng. Pero ngayon ay gano'n ka katagal doon sa Korea? Months lang po ang ano doon. Ang kontrata? Tapos, Lang po, tapos uwi ka? Noon po, March po, balik po ulit. babalik ka ulit. So habang andito ka sa Pilipinas, nagtatanim siya ng spring onion. Sa bagay, 1.5 month lang naman, na-harvest ka na eh. Di may ginagawa ka habang nagbabakasyon, no? Malaki ba kita sa Korea? Malaki kita? Ayos naman po. O malaki rin kita sa onion? Ano mas malaki? Eh ano din po, halos mas maganda po sa pagka sa Korea ano. Monthly meron ka pong aabangan. Eh dito po may monthly nga kasi hindi po ganun fix yung Hindi fix. makita. Doon fix. Opo. Naabot din po nung nasa 90 po kasama overtime. 90,000? Opo. Wow. Hindi mo ba kikitain dito yon 90,000 monthly? Eh conforme po sa presyo. Kaya niya rin higitan dito yun pagka maganda ang presyo. Pag magandang presyo. Itong gumanda ang presyo, hinigitan pa lang asawa ko yung kinita ko sa Korea. Asing asawa mo ang tuloy-tuloy nag-onion habang wala ka? Pinagmamanage. Inuusan ko lang po sa sa asawa ko. Magkano po ang kuya ko dito? Isa po yan siya sa mga sila, magkapatid po kasi sila. Sila na yung talagang matagal na talaga. Bihasang-bihasa kayo sa spring onion. Ano na po, nung simula elementary pa lang katulong na ng tatay, natuto na, kaya nagsarili na din. Mula sa tatay mo pa, spring onion na. Opo. Kumusta tatay mo ngayon? Nasa ano po, ano na lang po. Tanda na? Pahinga-pahinga na lang. Matanda na kasi po, pahinga na lang po sa bahay. Tiyaga lang ano? Tiyaga lang, ganyan po buhay eh.
Maraming Pilipino doon sa Korea na katrabaho mo. Bali po, katulad nung umalis kami nung nakaraan nasa 500 po kami mahigit. Na Pilipino? Apo. Puro apple picker yon. Meron pong mga sirige, yung po parang labanos na malalaki. Oo, yung bilog na ganun. Kanya-kanyang traps po na tanim. Yung iba Ano yan, may agency kayo kung bakit kayo nakakapunta doon? po yun, sa Municipality po ang nagpaalis. Munisipyo ang nagpapaalis. Parang yung Korea, kailangan niya ng mga tao dumirekta sa munisipyo para yung munisipyo naman mag-process na makaalis sila. At least sigurado yun. Opo. Okay, nakita na natin yung planting. Lipat tayo ulit. Malaki na. Ito, ilang buwan na yan, Kuya Bernie? Wala po, 1 buwan. Sa iyo rin to, kuya? Sa Ay, kanya sa iyo rin po. to? Opo. Daan lang kami ha. Opo. Pasensya na sa abala. Wala po kayo. Okay, Chris. Opo. So, ito nakita natin yung bagong tanim. Ganun pala, malalaki na pala talaga yung itatanim. Opo, kaya yung buwan talaga na sa loob ng 45 days talagang Malago na siya. Okay. Tapos, dito naman sa likod natin, ito yung pinagkuhanan nila ng tinanim. So, ito yung punlaan nila. So, yung lahat ng tinatanim nila ngayon, nanggaling dito. Opo. So, yung portion na yan, kukuhanan pa yan. Opo. Ayan. Nakikita niyo yung green na standing na yan, na makapal. Yan yung kukuhanan, yan yung seedlings. Yan yung kukuhanan ng itatransplant sa ganito. Opo. Kung na-notice nyo, mas maiksi yung bed. Mas payat yung bed dito sa punlaan. Dito naman sa taniman, mas maluwang. Ayan. Sige. I think ano pang pwede natin may pakita? O doon na tayo sa opisina. Doon na po tayo sa Doon na tayo sa opisina. opisina na po. Thank you. Salamat. Ito, walang tanim to. Pinag-harvestan niya, sir. Ang pinag-harvestan din. Pinahuli lang siguro nila. Kinunan din ng pananim. Wala lagi himay dito sa unahan. Parang meron yata dun sa ano. Ay, alin po. Sige himay. Mababaw, kailan ito? Pangil. Sa bayan. Asan yung bayan ng Fami? Kami doon pa po yun. Kabila. Halos parang yun ang talagang sentro eh. Ang May siniluan. Opo. Halos lahat pagka pagdating sa Palakal. palengke, sa mga bilihan, talagang nandun. Doon na nagtatakbuhan lahat ng bayan. Ang Paite. Ang Paite ay Malaki rin ang Paite. Doon naman, malayo na yan. malayo naman po yun. Pero karamihan pa rin naman ng Paite. Yung iba rin dito pa rin napunta. Sa Siniluan pa rin. Opo. Ito nga, ako kainaman lang kasi kami yung dating nagtatanim nung nabalitaan namin na Binili nyo? Bumili kami ng park na kahit 100 square meters lang po. Ito lang. Ito lang po yan. O kasama to. Hindi na po yan. Yan lang po yan. Yung may bakod na to. Nakahanggang dito lang. Medyo pahaba. Medyo Opo, maintindihan. mahaba siya. Matulis.
sapat na to sa organization nyo. Opo. Pang-sorting ho ba to? Ang plano po kasi namin dito, yung agri-store. Yung agri-store. Opo. Farmers Pangangailangan ng farmers, dito na lahat. Kasi imbis na pumunta pa sila ng Siniluan, dito na sila bibili at least para may kakunting kita rin ang Opo. asosasyon. Kasama pa rin natin si Kuya Chris at saka si Tatay Lando. Dito pa rin sa kanilang organization ng pangalan, sir, ay Aga Farmers po. Aga Farmers Association. Ayan. So, primarily, andito tayo kasi tinignan natin yung pagtatanim ng spring onion, no? At, sir, gusto ko lang i-recap. Kumusta ba? Maganda ba ang pagtatanim ng onion? Sa onion po, talagang pong maganda naman. Maganda. Opo. Okay. Kuya Lando? Opo, talaga pong kumbaga ito kasi pagkatanim namin ng sibuyas ay hindi po para lang sa farmers, isa po itong sabi nga doon sa negosyo, ito po yung aming anong gusto po naming sa Aga Farmers po Association po. Kumusta po ang na-discuss natin, though hindi natin pahabain kasi medyo masalimot but yung ang gaya na napag-usapan natin, walang pinagkaiba sa ibang negosyo. Dapat hindi ka umaasa sa isang sa market. Opo. Isang buyer, no? Kahit gaano kalaki yung buyer na yan, Opo. hindi ka pwedeng umasa sa kanya. Kailangan ay may iba ka pa. Meron po dapat na kumbaga meron kang yung hindi nila kayang kunin na produkto mo, meron kang pagdadala na katulad ng mga palengke. Yan po ang unang-una kasi yan po ang pang-araw-araw na talagang sumusuporta po sa amin. Yan, oo. So, maganda yung institutional buyers, pero may ganda rin yung trader. Ang sabi nga nila, ang trader binabarat. Pero yon cash. Opo. Cash, nasa iyo na kagad yung pera. Yung institutional buyer, maganda pakinggan, pero inuutang din niya. Inuutang nga lang. Inuutang din niya. Kasi ang kasi noon, siyempre kami ng mga farmers, malilit lang naman kami. Utang din kami ng puhunan para mapunuan namin yung garden namin. Yung garden at yung pangangailangan nila. Kaya po, kailangan din naman namin na humiram ng pera para puhunan. Ang mali nga lang doon, yung utangin din sa amin. Sir Chris, Kuya Chris, kumusta naman yung organization? So, sa organization po, okay naman po ang organization namin. Pagdating naman po sa mga ginagawain ay magkakasama po kami rito. Madali lang silang mahikayat. Sa ngayon, alam naman natin ng mga farmers talaga, malaking bagay na mawala sa kanila sa isang araw sa kanilang farm. Kaya hindi po talaga natin sila masisisi na pag pinatawag natin, agad-agad makakarating. Kaya kami lang na Tatay Lando, saka iba namin na malalapit. Kaya yan lang kami lang po nakakatupid sa mga patawag na ano po ba ang mga plano ng grupo ngayon? Malaki po sana ang plano namin. Gusto namin ma-establish po namin itong agri-store na to. Isa ito sa po pwede namin pagkuhanan ng aming income. Tsaka matulungan din namin yung mga farmers na halos malayo pa yung binibilan nila ng mga abono. Kaya gusto po namin talaga na ma-establish po ito. Kuya Lando, ang mga members ba ay tatangkilikin kung meron ng produkto dito? Opo. Kasi yun din po ang kahilingan nila. Tsaka isa po yun sa kaya po namin binuo itong agri-store. Kasi po bago po kami makakuha ng aming abono, dadaya po kami sa kabilang bayan. Ngayon kung meron na po kami dito ng sariling na nito din lang po naman yung aming farm sa palibot, hindi na po kami lalayo at hindi na po kami mamasahe pa para bumili ng aming mga abono. Ang kagandahan ng onion farming ay 45 days lang, no? 45 Kay days Chris, lang. 45 days. At in 45 days, kita na. Opo. Oo, at maganda rin. Maganda rin yung figure kasi yung usapan natin kanina, yung 1,000 square meter ay magbibigay ng 1,000 kilos.
At kung maganda ang presyo, yung 1,000, yung 1 kilo is equivalent to 210 10. pesos. So, lumalabas 210,000. Opo. No? In 1,000 square meter, imagine mo yun, ang liit, parang backyard lang yun eh. Opo, opo. Pero kaya mong kumita yan. Pero ano naman yung panahon na bumabagsak ang presyo? Itong pong darating na January yan, kumbaga diyan nahihina po ang ano niya. Hihina. Oo. Tapos na yung Tapos occasion. na, pero meron pa rin naman po, yun nga lang po, hindi po siya kasing dami nung talagang season niya na June to December. June to December ang season. Kasi po yung pagdating kasi ng alam naman natin yung dating ng bear month, dito napasok yung mga bagyo kasi. Ang kalamidad medyo nung nakaraan ay malawak. Nakakasira ng Nasira. madaming Halos taniman. karamihan norte ang sinira niya. Kaya kumbaga sa halos lahat ng supply ng spring onion dito na nakuha. Kaya I see. tumaas yung presyo niya, tumaas. Kaya yun ang pinaka dahilan. Kaya I see. maging okay ang naging kita ng mga member. So, parang ano pa rin yan, no? Law of supply and demand. Kung maraming supply, bumabagsak ang presyo. So, pagdating ng January, wala na mga bagyo, ang mga farmer na pagtanim na ng madami, yun, dumadami yung supply, bumabagsak ang presyo. Ayun. Doon naman namin kailangan yung mga institutional market na po pwede namin pag-supplyan. Kasi yun lang ang po pwede naming pag-usugan pag mababa sa... Ang problema, pati sa institutional buyer, gusto rin niyang bilhin ng mura. Ayun nga rin po. Sumasabay na lang. Kaya lang, marami kaming tanim, hindi naman namin po pwedeng hindi namin ibigay. Kasi masisira lang din naman. Okay. Kaya kahit mababa siya, ibibigay na lang namin para may mga time naman na pwede kaming bumawi. May mga katulad na yon. May pagkakataon po na gano'n. Kuya Lando, mare-recommend mo ba ang pagtatanim ng spring onion? Opo, talaga pong marami na po akong ang trabaho, pero dito po sa pagtatanim ng spring onion ako naging successful. Kumbaga, mas maganda po kaysa sa kasi doon ko po kikita talaga ng mas maganda. Lalo po ngayong panahon ito. At lalong-lalo na itong Pangil, yung lugar nila ay the best area kung saan magtatanim ng spring onion. Opo. Kuya Chris, anong last word mo sa ating audience? Ang last words ko na lang sa mga audience natin, huwag tayong magsasawang magtanim, lalo na sa mga farmers natin, kasi nga maraming nangangailangan ng gulay, ng supply natin, hindi lang naman yung ating area, kundi nakakarating kung saan ang ating mga tanim. Kung baga tayo ang nakakatulong sa kanila, kailangan nila tayo. Sana dumating yung panahon na makita rin ng gobyerno na talagang farmers lang ang kanilang dapat tuunan din ng pansin sa mga pangangailangan namin. Yun po ang masasabi ko naman sa mga audience. Kaya lahat na mahilig magtanim, kung ano po yung maitatanim ninyo, na mayroon po kayong market, yung crops po na yun, ang inyo pong itanim para hindi po kayo mahirapan na mag-supply kung saan-saan. Maswerte po yung mga taga-Pangil dahil merong Agap Farmers. Oo. Merong Agap Farmers Association ni Kuya Lando at saka ni Kuya Chris na willing sila na i-consolidate yung mga harvest para ma-market, para magkapera yung mga members na minsan sila yung sumasalo ng maraming problema para lang maibenta yung mga produkto, no? Either sa trader man yan or sa institutional buyer, parehas yan, maraming problema, may pros and cons, pero still, andito sila nakatayo para tulungan yung mga members. Thank you so much, sir. Thank you rin po. Sir, kailan daw? Yung Okay.
dahil Christmas, meron kaming konting pa Christmas sa inyo. Okay. Opo. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Apa. Bigyan niyo kami ng ganitong pagkakataon. Kasi nga, ito ay malaking tulong din. Dahil minsan lang din naman mangyari yung mga ganitong bagay sa atin. Hindi naman namin inaasahan, pero nangyayari nga. Kasi nga, dahil nandito kayo. Ayan. So, si Kuya Lando at saka si Kuya Chris ay sana dumagdag sa viewers ng Agribusiness. Opo. Alam ko po, dahil sa sobra namin busy, yung mga ganong pagkakataon, minsan hindi na namin tinitingnan. Kaya gusto nga namin yung minsan, pag may mga seminar, yun din ang tinitingnan namin na makarating kami para lalong nadagdagan yung aming kalaman sa mga ganong bagay. Manood kayo dahil hindi nyo na kailangan umattend ng seminar. Opo, doon na lang kami ha-attend, sir. Salamat po. Salamat po ulit. Kuya Lando, thank you. Thank you. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.